Mga bawal banggitin at gawin habang nag-live selling at sa pag-upload ng mga videos. Ano-ano kaya ang mga ito? Part 2. Natatakot ka rin bang magkaroon ng live violation or video violations? Kung oo, watch this video till the end. Hi everyone! So this is Mommy Nance again and welcome back sa ating pangmalakasang TikTok affiliate tips. On a recent topic about exaggerated claims and description. So marami tayong natutunan na nagkakaroon pala ng violation kapag exaggerated yung pag-claim natin sa mga products or sa pag-describe natin. Pero dito naman sa panibagong topic, it is all about false display of information. Ibig sabihin, hindi makatotohanang mga information about the product. So, ibig sabihin, false display. Okay, so ano kaya ang false display of information? Let us define first what is false display of information. All content must be consistent with the actual product. So, yung gagawin natin ng mga videos or live selling, dapat consistent siya sa actual products na meron tayo. So, bawal tayong mag-flex ng ibang produkto na hindi nagmamatch sa produkto ng isang shop na ginagawa natin ng video or tina-live selling natin. Kasi magkakaroon talaga tayo ng violation. All information displayed in a creator's content must be also consistent with the details or any linked or corresponding product listing. Ibig sabihin nito is dapat iwasan natin yung mismatch pricing. For example, kung ano yung presyo ng product na yon, bawal mong lagyan ng isang presyo ng another product. So, dapat nagmamatch yung pricing ng kanyang product. 'Di ba? For example, yung D product na price niya hindi dapat pwedeng mapunta sa A product. So, dapat consistent yung pricing nila. So, yung pangalawang dapat iwasan natin is yung incorrect brand names. For example, may dalawang produkto na halos magkakapareho pero iba yung brand nila. So, for example, pineflex mo itong product na to from seller A, tapos yung ginamit mong brand name is from seller B. So, dapat mali po yun. Kung ano yung brand ng actual product na pineflex mo, galing sa shop mismo. So, dapat yung name ng brand na yun is yun yung pineflex mo. Huwag kang gagamit ng ibang brand name. Kasi pag gumamit ka ng ibang brand name, magkakaroon ka ng violation. The fourth one is misrepresented refunds or refund terms. For example, halimbawa, ikaw yung seller, tapos yung description ng isang product is false. So, ibig sabihin hindi totoo. For example, yung customer ay bumili ng payong. Tapos, nang na-receive niya yung product is ibang item yung dumating. Maliit na payong na parang pangbata. So, yung customer has the right to return the product. Kasi nga po, misrepresented yung listing ng description ng isang produkto. O may karapatan yung customer na isauli yung isang produkto. So, ikaw na nag-flex ng misrepresentation ng isang produkto ay magkakaroon ng violation. What is false information? So, yung sabi dito, your product listings must accurately and truthfully describe your product. So, dapat yung mga produkto na binibenta natin or ginagawa natin ng videos, dapat accurately, totoo, at truthfully describe your products. So, dapat walang sobra, walang kulang sa product listing. They must not contain inaccurate, incomplete, unverifiable, or false. So, ano nga ba yung mga dapat iwasan natin sa false information kapag nag-live selling tayo or gumagawa tayo ng videos? Number one, we have here claims about guarantee or warranty of the product. So, dapat hindi tayo maglalagay ng mga hindi totoong guarantee or warranty ng isang produkto. And the second one is claims about delivery and returns or refunds about the products. So, di ba may mga produkto talagang ang tagal talaga nilang i-ship. So, yung sinasabi nila, tomorrow ka agad i-ship yung product pero naghintay ka ng 5 days or 1 week hindi pa na-ship yung product mo. Ay nako. So, yung ginagawa ng mga customer, ayun. Ayan, naglalagay sila ng mga reviews about the product na ang tagal. So, yan, makaka-apekto talaga yan sa seller. Ayan, okay. So, dapat hindi tayo magkakaroon ng mga false information about time of delivery or refunds about the product. Eto pa, si number 3 natin, claim about you such as a claim that you won the relevant IP or intellectual property rights for the product. So, dapat ikaw mismo, for example, TikTok affiliate ka lang, at saka for example, hindi ka naman talaga legit na seller, wala kang karapatan na mag-claim na meron kang intellectual property. Kasi dito, meron akong nakita na nag-post talaga na nagkaroon siya ng malaking violation. As in, isang bagsakan lang 23 points dahil nga po, sa ginawa niyang video is naglagay siya ng watermark ng isang kilalang brand. So, dapat hindi tayo maglalagay ng isang watermark na belong talaga sa watermark ng isang malaking brand kasi magkakaroon tayo ng malaking violation.
Kasi wala tayong intellectual property, ginamit lang natin yung kanilang watermark. So, dapat hindi natin yung gawin. So, number 4 naman is images and descriptions of the product. So, ito guys, nagkaroon ako dito ng experience about the images or descriptions of the product. Kasi dati, may piniflex ako sa live selling na dalawang produkto na akala ko magkapareha lang. So, yung ginawa ko, nung na-sold out na yung product ng unang shop is yun yung naka-display sa screen ko. Tapos, pinin ko yung pangalawang produkto sa yellow basket ko habang nag-live. So, yung seller is nag-reach out sa akin na pwede daw nila akong i-report kapag ipagpatuloy ko yung ganyang klaseng activity during live selling. So, ako naman ito, wala naman talaga akong kaalam-alam kasi akala ko talaga same lang sila ng product, magkaiba lang sila ng shop. So, yung ginawa ko, I apologize to the seller na I will not do it again. Tapos, yung ginawa ko, sinipagan ko yung pagbebenta sa produkto nila para naman, ayan, makabawi. So, yun yun. So, naging okay kami. So, dapat, kung ano yung mga image ng isang produkto na fineflex natin sa isang video or live selling, dapat nagmamatch sa actual products na meron tayo. Kasi minsan talaga nagkakaroon tayo ng malaking violations kapag ginawa natin yan. Let's come now on the examples of false information. So, ano yung mga dapat nating iwasan? So, the first one is fake customer reviews or false customer reviews. Kasi 'di ba, minsan nag-flex tayo ng mga customer reviews kahit hindi naman siya taken from the product reviews talaga sa mismong actual shop. So, dapat hindi tayo nag-flex ng mga ganyang false information na gawa-gawa lang ng mga reviews about the product. A false claim that a product can cure or prevent a particular disease or alleviate symptoms of a particular illness. So, dapat hindi tayo magagawa-gawa ng isang comment or reviews or claim na itong produkto na to ay nakakapagpagaling ng isang particular na sakit. For what is the example of a statement about this one? So, ito, this product prevents cancer and heart disease, treats hemorrhoids, and relieves arthritis. So, dapat hindi tayo magagawa-gawa ng false information na itong produkto talaga ay nakakapagpagaling. Kasi hindi naman tayo expert, nag-live lang tayo, nagbebenta lang tayo. Kaya mga mamshi, kung may natutunan kayo dito, comment lang kayo for part 3. At least, don't forget to follow and share for more TikTok affiliate tips. Kaya, sa mga kapwa ko TikTok affiliates, ingat-ingat po tayo sa mga binabanggit natin habang nag-live selling at sa paggagawa ng videos. See you on the next video!